Samahan niyo po kami, si Ate Chucy Aguilar po ito, inyong kasama upang tayo po ay manalangin. Napakahalaga po, napaka-essential ng pananalangin. Yun po ang kailangan natin para sa ating bayan, sa ating bansa. As we seek God's will, we pray for the Philippines. Una po, we pray that every Filipino ay patuloy pagkalooban ng Lord ng guidance, ng pagkamahinahon na puso, maunawain na puso, mapagpatawad, that to be reminded that Filipinos are blessed, Filipinos are to be a channel of God's blessings para sa iba, at ang katuwiran ng Diyos po ang mamayani sa atin. At patuloy nating ipinag-pray ang ating mga kababayan na wala po sa ating mga kababayan, kahit gaano na po ang mga problema na kanilang tinatahak, ay huwag po humantong, huwag makarating doon sa panahon na sa anger management ay hindi po makontrol ang mga galit. Kaya po, dumarami ang problema sa trafiko at simpleng mga problema sa loob ng tahanan o kaya sa mga baryo, sa mga traffic rules, sa mga paaralan, kahit saan po. Pag hindi po naging maayos ang ating puso, ay lagi pong magkakaroon ng problema. So we pray for every Filipino people that ang ating mga puso ay maibigay natin sa Panginoong Jesucristo. In exchange, the Lord will give us a changed heart. We have to pray for discernment, na mag-discern po natin ang distinguishing factor ng sa complex pong mga problema sa ating bayan, ay magkaroon tayo ng discernment, magkaroon po tayo ng anointing para po ma-discern natin ang right and wrong. At ma-discern po natin as a believer na doon tayo sa gitna, papanalangin natin both sides na parang mga nag-uumpugang bato. We are here and the Lord is looking for intercessors. Naghahanap ang Diyos ng mga mamamagitan that will go in between sa both groups, sa sino pa man. We will lift them up all in prayer to the Lord. Amen po. So, mahirap po ang trabaho ng isang intercessor because kahit may sarili kang emosyon, may sarili kang paninindigan, may line of thought kang sarili, may gusto kang ipaglaban. Nevertheless, pag si Jesus ang Lord mo, nagpapasakop ka sa Panginoon because we know na si Lord, ang gusto niya po ay justice. At in Isaiah 32, it says, "For the Lord is our judge, the lawgiver. The Lord is our King. He will save us." Amen. He will defend us. So, Isaiah 33:22 says, "The Lord is our judge." We pray. Saka sabi dito, sa binasa natin, siya ang tunay talagang judge. Hindi po siya masusuhulan, hindi mabibili, hindi mababayaran, hindi mapapadal, o hindi po kumbaga, hindi nila i-manipulate ang result. Hindi i-manipulate ang result. Justice, pag sa Panginoon Jesus. Pag ang Diyos ang ating tinawagan. Ipanalangin po natin yan kasi ang ibang judge o ang iba pong mambabatas o ang ibang lawmakers ay maaaring kumatig sa hindi pwede at hindi dapat katigan. So dapat po ipag-pray natin sila that, Lord, thy will be done. Lord, take full control of the situation, Lord God. In Isaiah 1:17, sabi doon, learn to do good, seek justice, correct oppression, or defend the fatherless. Bring justice to the fatherless. Plead for the widow's cause. Widow, wala pong, kumbaga, ang widow kasi is helpless. Wala na siyang kaambag, wala na siyang katulong. Weaker vessel, no, nag-iisa. So we have to help the widows. We have to help the fatherless. We have to bless the senior citizen. Yung mga matatanda na,
Dati po noong unang panahon, ang mga kabataan ay nagpaparaya sa matatanda, sa mga sasakyan, ibibigay nila ang kanilang upuan, o kaya sa paglalakad, o sa pedestrian, i-guide nila. That is a one act of showing help and sa pagdidepend sa mga fatherless, sa mga uh, wala ng lakas. Okay? So, Isaiah 1:17. At ganoon din po, pag tayo ay maging obedient sa Lord, sa salita niyang ito na ang gusto ng Lord ay katigan natin ang justice. Huwag po nating, huwag tayo doon sa dahil gusto nating katigan or kahit alam nating may mali. Ngayon po, what we need to do is to pray to God. For the Lord is our judge. And if we are willing to obey the Lord, na hihingan natin siya ng tulong, imbes na ikaw yung gumawa sa sarili mong lakas, ikaw yung maghihiganti. Pero kung ang ginawa mo, ang Diyos ang iyong katulong, if you are willing and obedient sa Panginoon, sabi po sa Isaiah 1:19, you will eat the good of the land. You will be blessed. But if you refuse and nagrebelde, you shall be devoured by the sword, or kaya mapapahamak. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. So join me today as we pray for the Filipino people, as we pray for the Philippines, mga kapatid. We are on the crossroad. Ibig sabihin, dapat hindi ka magkamali sa tatahakin mong landas or else baka mahulog ka sa tulay or sa ditch. We have to pray. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming bayan ng bansang Pilipinas. Panginoon, in such a time as this, Panginoon, dalangin namin, take full control of our nation. We lift up our burdens to you, Lord. Yataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangamba at mga kinakatakutan. Sinabi mo, Lord, fear not, for I am with you, says the Lord. I will never leave you nor forsake you. Hindi mo kami iwanan, ipababayaan mo. Continually, Lord, cover our nation with your presence, with your holy blood of protection, Father God, and salvation, Lord God. We pray for the Philippine Islands. Give the people, God, discernment of what is good and what is right. At Panginoon, tulungan mo po na mga tao ay katigan kung ano ang tama. Lalo na, Panginoon, sa mga judges or sa mga counsel, sa mga attorney at judges, Lord, na in direct, Panginoon, contact, o kaya po sila, Lord, yung mga magde-decide sa kaso, Panginoon, ng dating presidente ng Pilipinas. We pray, Lord God, give them wisdom, speak to them, and righteousness and peace, Ama, at hayaan niyo po na ang manatili o kaya, Panginoon, ang mangyayari, Panginoon, ay ang talagang perfect will po ninyo. We pray, Lord God, na mawala po ang intervention ng mga taong sakim, mga tao, Panginoon, na walang hustisya. Panginoon, alisin mo po ang kasakiman sa puso ng mga tao. Panginoon, ang pagkakabahabahagi at ang pagkakampi-kampi. Alisin mo, Panginoon, sa bawat bayang ito. Panginoon, mula po doon sa north, south, east, and west na bahagi ng aming bansa. Lord God, let there be unity, Lord God. Alisin mo, Panginoon, ang galit po, Panginoon, at hinanakit, Panginoon, ng mga tao. Lord, let there be peace in Jesus' name, O God. Panginoon, hinihiling po namin na ang mga nasa posisyon, they are not there just for the position. They are not there just for nothing. But you have a plan for them and they have a thing to do. Kaya, Lord, bigyan niyo po sila ng karunungan ang mga nasa posisyon sa pagkasenador, posisyon sa
pagka-congressman, yung mga diplomats, yung mga ambassadors, Lord God, ng iba't ibang mga bansa. Lord God, pagkaisahin mo po sila sa pagmamahal sa aming bayan, sa pagmamahal, Panginoon, sa bayang Pilipinas. Lord God, we pray, take full control sa mga Pilipino all over the world, Panginoon. Ano man po ang mga napaplano ng mga pagrarally, Father, be in control of everything at ingatan mo po ang aming mga kababayan. Maging dito, Lord, sa bayan ng Pilipinas, we pray for your divine protection and divine guidance, Lord, sa bawat mga grupo. Panginoon, we pray na hindi po, Panginoon, magkakainitan ang bawat grupo. Panginoon, ang bawat lado na may mga pinaglalaban sa kanilang mga political colors at mga persuasion at mga different, Panginoon, na mga paninindigan sa buhay. Panginoon, we pray for the Philippine country, Lord. Lord God, in the name of Jesus, Lord, patuloy po, nalinisin mo, Panginoon, ang aming bayan to be a righteous nation. Because, Lord, we know that the destiny of the Philippines, oh God, is a lighthouse, to be a lighthouse all over the world. Wherein, Lord, this nation, oh God, will be a blessing to many nations. But, Lord, we pray, on the way, Lord, sa cleansing, purging, Panginoon, exposing the things that needs to be exposed, Lord God, sa mga bagay, Ama, na mga gambling corporation, mga illegal gambling, Lord, linisin mo po ang aming bayan sa mga drugs at mga sindikato, Panginoon, whatever it is, Lord, human trafficking man yan, Lord, linisin mo po ang aming bayan. Lord, Panginoon, na walang imposible sa iyo. You can do all things, oh God. Kaya, Panginoon, kami nagkakaisang nananalangin ng aking mga kababayan na nakikinig ngayon at nakikisama sa akin sa panalangin. Kami po'y lumuluhod sa iyo, Panginoon. Mula sa iyong kaharian dyan sa langit, kami pakinggan po ninyo. Panginoon, Panginoon, kahabagan mo po ang bayang Pilipinas. Hinihiling po namin ang kapayapaan, Panginoon. Hinihiling namin, Lord, na ang mga ambuslado, Lord, na mga nagkakasakitan ng loob at, Panginoon, nagtatapon ng kanilang masasakit na salita sa bawat isa. Even, Lord, yung aming mga simpleng mga netizens, yung mga kababayan, Panginoon, na hinahaul din nila yung mga accusations at mga sakit ng loob nila dyan, Panginoon, sa social media. Lord, Panginoon, sinabi mo that we wrestle not against flesh and blood. Ang kalaban namin ay mga espiritu at kapangyarihan dyan sa website, dyan sa himpapawid, dyan sa upper portion ng atmosphere. Panginoon, whatever that spirit that controls, oh God, the social media, the alternative media, the mainstream media, Lord, in the name of Jesus of Nazareth, you are more than powerful than any demonic forces of God controlling, oh God, the minds of the people, oh God. Lord, in the name of Jesus, reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign. Maghari ka, Panginoon, sa aming bayan. Maghari ka, Panginoon, mula doon sa apari hanggang hulo. Oh Lord, nothing is impossible with you. We bless you, Lord. We worship you. You alone deserve our praise. You deserve all honor, all glory, O God. Panginoon, dinadalangin po namin patuloy po na habang nagkakaroon ng hearing, Ama, ang kaso ng dating presidente, we pray for your protection upon him. Give him strength, Lord, na masustain, the sustaining grace of God be upon him, Lord, sa kanyang health, that he could have a good health, na hindi po siya mamamatay doon sa ibayong bayan. Panginoon, kundi, Lord, masustain niya hanggang matapos ang mga kaguluhang ito. Lord, in the name of Jesus, have mercy, God. Have mercy na matapos po ito, na matapos agad ang problemang ito ng aming bayan. Bigyan mo po ng karunungan ng aming Pangulong Marcos.
Bagyan mo po ng mga mabuting taong nakapaligid sa Kanya. Lord God, speak to them, Lord God, of the thing, of the right action, right thing to do, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We are not hopeless, oh God, because we have a God that is bigger than our problems. Lord, we lift up to you. Heal our land, Lord. Heal our land, oh Jesus. Heal all the disputes, oh God. Heal, oh God, all the hurts. Heal, oh God, lahat ng pagkakabahabahagi sa aming bayan, Panginoon. Let your healing touch flow. Let your healing touch flow sa bawat mga tahanan at sa bawat individual, Panginoon, nakikinig ngayong gabi. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, O Diyos. Abutin mo po, Panginoon, ang aking mga kababayan. Ano man po ang kanilang mga personal na pangangailangan ay itinataas din po namin sa pagtatapos ng panalangin ito ngayong gabi. I pray, Lord, for the specific needs ng bawat isa. Ano man po yung kanilang mga prayer requests. Let it be healing. Let it be provisions of their needs. Protection, wisdom, Panginoon, ikaw po ang patuloy na umabot sa kanila. Touch them with your mighty power, for there is no distance with God. You are our God, omnipotent, omnipresent, O God. At ikaw, Panginoon, ay presente kahit saan. You are omnipotent, makapangyarihan ka sa lahat ng panahon. Thank you, God. Touch, O God, everyone that is listening right now. Nasaan man silang parte, Panginoon, ng Bicol o kanang Bisaya o sa ibang parte sa Quezon na inaabot ng signal ng programang ito. Lord, encourage them. Sino man po ang nabibigatan, sino man, Lord, ang nadidiscourage. In the name of Jesus, Lord God, oh God, let your Spirit, the Holy Spirit, touch their lives, touch their heart, and remove any darkness, oh God, of oppression, depression, in Jesus' name. Palitan mo, Panginoon, ng kagalakan. Panginoon, palitan mo po, Panginoon, ng kasiglahan ng katawan. Yes, the joy of the Lord is our strength. We say that the joy of the Lord, if we take the light, oh God, in your word, if we take the light in praying, if we take the light about you, Jesus, hindi kami nagtatalikod sa aming mga duty bilang mga mananampalataya, then the joy of the Lord is our strength. Then we will be joyful and we will be strong. We can leap over a wall and our strength, oh God, ay patuloy kaming lalakas at lalakas katulad ng agila. Sapagkat sabi mo, Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Lord, salamat sa oras na ito, sa kalakasan, sa kagalingan, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for strength, for healing, mula ulo hanggang talampakan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon po ninyo sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, friends, salamat po sa inyong pag-join sa amin. Kung kayo po ay nakasama namin ngayon, mangyari pong i-message nyo naman kami para po mayroon tayong divine connection. Kahit na po hindi tayo nakikita-kita dahil nasa radyo po tayo at buti ko nasa Facebook kayo, mayroon pong Facebook, ang CARE 104.3. The Way FM, sa Facebook po. Sa YouTube, meron din. At sa Instagram, CARE 104.3, The Way FM. O kaya po, mag-text kayo para po sa inyong pagiging partner with us. If you want to partner with us, kinikilos kayo ng Holy Spirit o ng Lord na suportahan ang CARE 104. You can contact this number. And if you have prayer requests, or if you want to say na nakikinig ka at nandiyan ka sa barangay nyo o sa inyong kung saan man pong probinsya. Well, friends, thank you so much for joining me. Si Ate Chusi Aguilar po ito at in behalf ng ating mga intercessors ng Bicol, Intercessors for the Philippines.